Hello, what's up guys? At ako nga pala si Tito Banjo at ito ang After Shift Talks. So kung saan pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na pwedeng nakakatuwa o pwedeng mainis kayo sa amin. So shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan sa Tukmol, sa mga brothers ko dyan sa Scouts Road Brotherhood. Mabuhay kayo. Yo, nice intro pare. Yo, ako nga pala si Alan Guzman aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa Gra, shoutout sa mga Temple Street. Yeah, yun na. Yo, ako si si Kuya Mobin. Shoutout sa Wild Dog, shoutout sa Fellas, yon, mabuhay kayo. So guys, bago tayo magsimula magkamustahan nga muna tayo. Kamusta ba yung week nyo ngayon? Ngayong week kasi medyo konti tayo ngayon, no? Kamusta yung week nyo ngayon? Kamusta ang trabaho natin? Kamusta buhay-buhay ba? Okay naman pre, ganun pa rin. Still surviving sa mundong hindi patas. Pero syempre, ganun talaga. Yung maraming mga shit na naganap ngayong week sa akin. Ganun, pero all goods pa rin naman talaga. So yun, focus pa rin ako sa music. Focus pa rin sa trabaho. Sabi nila. Yo, maraming chaos. Pero yun, it's all good. Fighting. Strive lang tayo palagi. So ako naman, ayun, struggle pa rin. Pero sumusurvive, pinipilit. Tsaka nagtatry ng bago pa rin. Tatry ako ng bago ngayon. Nagga-grind para din naman meron tayong mga extra income, savings, ganoon, di ba? Ayun pare, nagsa-sideline ako, papa-order ako online, foods, desserts, ganoon. Yun. Tatry lang tayo baka sakali mag-click, di ba? Meron tayong savings. Yun, sobrang daming nangyari ngayong week. Yun nga, sa struggle sa buhay. Pero ganoon pa rin, lumalaban tayo. Laban tayo ng patas, guys. Yun lang. Pag ayaw lumaban ng patas, batuin mo ng patatas. Gigigil talaga ako pag ganyan. Hindi. Yung mga negative energy, tanggalin natin yan. Dapat positive tayo lagi. So ngayon, pag-usapan nga naman natin pare yung yung magsimula tayo dito sa mahalaga ba o importante ba na pinakikinggan ng boss yung concerns ng mga empleyado niya? Kayo sa tingin nyo, ano ba? In general to In general. Tingin ko oo naman pare. Kasi syempre ang makina talaga ng trabaho ng mga company ng trabaho is yung employee. So kung walang hindi mabibigyan ng pansin yung mga hinaing ng employee, syempre paano magpa-function din yung company, di ba? Kasi sila yung sila yung kumbaga sa gera pare, sila yung nasa front line pare. O di ba tayo as an agent, alam natin tayo talaga yung nandun kasi tayo mismo nakakaalam kung paano ba gumagana yung system. Kung ano ba yung dapat na solusyon doon. Di ba? Kasi ang boss pare talaga, siya ang taga-implement Taga-implement siya, pero yun nga, tayo nasa battlegrounds, tayo nakakaranas ng mga dapat i-improve, 'di ba? Tayo nakakapag-observe noon. Kaya tingin ko dapat talaga, yun, bigyan ng pansin yung mga ng agent, ng mga trabahador. Mga concern. Pero kasi minsan hindi rin na siguro na overlook din kasi siguro sa dami rin ng ginagawa. Pero tingin ko naman nakakarating yan, yung mga ganong concern. Yun yung take ko dun, pare. Kailangan talagang makinig din sa mga trabahador. In general to. In general pare. Same lang din naman sa akin pare, dapat nga. Tsaka kasi as an agent nga lang din, di ba? Tsaka sa mga past works ko din naman kasi. Dapat talaga kasi tatanggalin mo, halimbawa ganito na lang pala. Napansin mo ba't hindi na siya productive? 'Di ba? Or yung employee, hindi na siya productive. Hindi yun pala, kaya pala hindi pala siya productive. Hindi dahil hirap siya sa trabaho. Hindi pala, ang dahilan pala nun is survival mode na siya. Ganun. Mahirap din, 'di ba? Imagine
gusto mong maging productive, gusto mong gawin yung best mo, pero meron kang concerns, doon na magpapatong-patong yung stress, yung struggle mo, tapos sasabayan ka pa ng financially. Bigat din. Oo, mabigat din. Kaya, ang akala nila, tinatamad ka na, hindi nila alam, meron ka lang din talagang dinadala na meron ka lang din talagang problema, ganun, personal problems, financial problems, ganun. Kaya nagiging non-productive ka na. Yun, para sa akin, kailangan din. Makapag-share din minsan, ganun. Makapag-open ka lang din sa boss mo, boss, kaya hindi ako ganito. Ganyan kasi meron akong ganitong reason, personal reason, ganun. Kaya tsaka survival mode na lang din ako pag pumapasok ako araw-araw, ganun. Marami na rin akong naiuwi ko na stress sa trabaho, sa bahay, yung stress sa trabaho, naiuwi ko sa bahay. Mga ganun pare, di ba? So yun, going back dun sa sinabi ni Kuya Banjo. Oo, napaka-importante nga kasi na napapakinggan yung hinanaing mo. Kasi doon nagsisimula yung maging maganda yung pamamalakad. Kasi na alam tayo yung yun nga sinabi mo na tayo yung sumasabak sa gera eh. So tayo rin yung nakakaalam kung paano natin mapapagana ng maganda, maayos, di ba? Oo, madidiskarte yan. So kung may maayos na communication, may maayos na pamamalakad, di ba, mawawala na yung sinasabi yung mga non-productive. Siyempre, yung empleyado, masaya siya magtatrabaho kasi naririnig yung hinanaing niya eh. Kumbaga nagiging open. Di ba? Gagaan. Gagaan yung pakiramdam mo pag nakapag-open ka, So guys, pasensya nga pala sa background namin. Ginagawa na kasing SM dito. Babalitaan namin kayo pag mag-open na siya. Hindi marinig sa dyan. Ay, hindi mo marinig. Ay, okay. Kasi, linggo kasi ngayon. Pag Linggo kasi ngayon, pare. Di ba, pag linggo, may magpapatugtog na malakas, magwawali si nanay, merong gumagawa sa kapitbahay. Typical province shit, di ba? Napaka-peaceful. Oo, ba? Pero pare, marami na rin nag-open dito sa atin ngayon establishments. Hindi ko alam kung ano yung WBC na shoutout doon sa na yun. Parang pare. Pero ang ganda nung building na yun. Lagi ko nadadaanan. Dito lang sa tabi ng plaza natin. Tapat ng school. So yun naman, pare-pares din naman pala tayo ng thoughts. Going back to the topic lang tayo. Tama lang din. Tsaka mas maganda rin talaga as an employee na makapag-open tayo minsan para gumaan din pakiramdam natin sa work. Para yung work natin is medyo bumalik naman tayo sa pagiging ganado. Hindi na lang puro stress na lang sa trabaho, ganun. Naranasan ko rin yan dati sa past work ko, pare. Talagang hindi ka makakauwi hanggat hindi ka tapos mag-deliver, ganun. Oo. Uubusin talaga. So kahit na naman kahit magsabi ka, syempre hindi naman din yung nag-handle sa yung yung talagang nandun din sa taas talaga yung sila din yung may control nun eh. So yun lang. Yung parang point nun, hindi din nakikita talaga ng boss yung ginagawa mo. Kumbaga yung hindi rin nakikita nung nasa pinakaitaas. Yung struggle na araw-araw mong ginagawa, like yung pagdi-deliver mo, kailangan mong ma-hit yung quota na mapaubos yung parcel mo. Yun nga. Kaya mas maganda, nakikita nila yung grind mo, yung nakikita nila yung diskarte mo. Kasi 'di ba sa akin lang. Kasi 'di ba sa business, mas maganda ikaw muna yung tumao sa sarili mong negosyo eh. Alam ba 'yun? Kasi ako na-realize ko 'yun eh. Kasi magmo-more focus ka dun sa ginagawa mo kasi pag may tauhan ka hindi iisipin mo, pasahod nito, ganun. Ikaw wala, sarili mong galaw eh. Paano ko ba sasabihin yung ganun? Sarili mong, kung mag-fail ka man, ikaw lang. So, alam mo na, mag-fail ka, hindi ka na, kung lumago ka, mag-fail, hindi ka na natatakot kasi alam mo na yung gagawin mo. Kaya, kung nakikita nung nasa taas, yung ginagawa mo, siguro, kagaya nung ikaw parang dumaan ka rin naman sa pagiging ito ay
In general, kunyari, dumaan ka rin naman sa pagiging employee. Sabi mo na, siyempre, alam mo na yung struggle ng isang empleyado. Oo. Alam mo yung hirap niya eh. So, dapat maging balance na yan. Diba? Pero, alam mo naman, wala namang perfecto sa mundo to. Diba? Nagbibigay lang naman kami ng opinion dito. Thoughts lang to. Ay nasabi yun nga, 'di ba? Parang yun sa ano lang din yan, no? Kailangan yun nakikinig din talaga, no? Eto pare, may tanong lang ako napapaisip ako. Tuwing kailan ba talaga dapat makinig? Ano sa tingin nyo? Kasi ako mamaya i-share ko yung sa akin. Yun lang yung tanong ko. Tuwing kailan ba talaga dapat makinig? Dapat naman dyan hindi na lagyan ng wag na lang gawing monthly, wag na lang gawing weekly. Every day. Or kung may time ka dapat lagi. 'Di ba? Kasi ngayon okay yung empleyado mo, bukas hindi pala. Ngayon ka nagtanong, tapos magugulat ka bakit ganun pa rin siya, 'di ba? Kamustahan. Kumbaga yung in a natural way na walang namamagitan pare. Na posisyon, walang namamagitan na posisyon, ganun. Para mas dito mas mabuild yung relationship nyo as parang maging workmates lang din kayo, 'di ba? Yun naman, talagang kailangan hindi naman sa palagi pero dapat gawing normally siya. Para din mas lalo mong kasi yung isang tao naman, hindi mo naman, kung bagong employee yan, hindi mo naman siya makikilala sa isang usap lang. Maraming conversations din bago mo masabi na ganito pala siya, ganito pala yung diskarte niya. Okay, good, baka pwedeng implement dun sa iba. Ganun ba? Makakakuha ka rin kasi ng diskarte dun eh. Tsaka dun naman kay Jervin, balikan ko lang yung sinabi niya na kung magdi-business siya muna. Tama din yun eh. Kasi para pag kumuha ako ng tao ko, alam ko na ipapagawa ko. Hindi siya ma-burn out. Kasi mabibigyan ko siya ng advice kung paano. Kumbaga pare may blueprint na. Oo, may guide na nasusundan, 'di ba? Kumbaga as a leader, alam mo na yung diskarte, papasa mo na lang 'yan. 'Di ba pare? Hirap naman maging manager tapos di mo alam yung yung ginagawa mo. May makakilala akong ganun sa shoutout sa inyo, nakakawento lang ng mga tropa to. Na manager ka, di mo alam yung kunyari ako, barista ako, di ba? Paano kapag may dumating na customer, nagrereklamo, sabihin mo palitan na lang ng ng mas maayos, hindi mo ipapaliwanag dun sa customer. May akong ganyan. Panood ko rin yan, pre. So yun, sa akin para dun sa kung kailan ba dapat pakinggan. Siguro sa akin palagi. So na lang, i-filter yung siguro ba kung paano niya i-digest yung sinasabi ni employee. Kasi hindi naman lahat dapat pakinggan dapat pakinggan lahat pero di dapat lahat. Absorb. Yun. So parang sa akin yun. And bahala na mag-digest. Kasi alam ko naman paano ka naman mapunta dun sa pwestong yun kung 'di ba? Yung ganda ng mga sinabi niya mga pre, yung lalo yung sinabi mo pre. Pero halos parehas lang tayong sasabihin eh. Ang pinagkaiba lang sa tingin ko dapat kang pakinggan kapag may nagsasalita. Pag meron nang naglakas na loob magsalita. And I mean, halimbawa tayo nag-uusap, kailan mo ako dapat pakinggan? Pag nagsasalita ako kasi meron akong something na gustong iparating. 'Di ba? So yun lang ang take ko doon, sobrang simple lang. Na yun nga, kapag may nagsasalita, dapat kang makinig kasi meron something na gusto siyang iparating, gusto kanyang i-inform, may gusto siyang information na ibigay sa'yo. Yun lang. So pag may mga tao nagsasalita, makinig kayo. Baka may mapulot kayo, ganun. Pakinggan nyo sila. Ayan, in general naman to na listener, yun pre. Yun talaga, listener. Pero yun nga, sabi mo dapat i-digest mo ng tama. Kumbaga halimbawa is meron kang mentor, hindi mo namang pwedeng kunin lahat.
kailangan mong kunin lang yung mga good qualities, pare, na applicable sa'yo. Kayang-kaya mong i-absorb. Kasi alam mo na yung alam mo na yung tama at mali eh. 'Di ba dapat na filter mo na yun as ano ka eh. Halimbawa nga yung sa boxing, 'di ba? May mga dapat kang iwasan na. O syempre, may mentor ka. Oo. Ayun nga. Yun yung take ko lang doon. Kapag, yun nga, kailangan ka dapat pakinggan is pag may nagsasalita. Yeah. Tama. Napakaganda ng mga comment nyo, guys, ha. Sa totoo lang, marami din ako sa podcast na to talaga. Madami akong may mga share sa pag-share natin ng mga thoughts natin. May marirealize ka dapat ganito pala rin dapat kong gawin. Hindi lang naman dito sa podcast, marami akong podcast na pinapanood na marami ka rin talagang matututunan. Hindi porke bugok yung nagsasalita. Wala ka na matutunan. Oo, wala ka naman. Kaya guys, pakinggan nyo, manood kayo kasi marami kayong mapupulot na aral and nasa inyo kung paano nyo i-absorb. Oo, yan. Absorb. Tama. Kung paano mo kung paano mo gagawing in action yung mga naririnig mo na payo ng iba or point of view ng iba. 'Di ba? Ito, andyan na tayo sa mga point of view na ganyan. Kayo ba, pare, halimbawa, ito parang naano ko lang din to, dumaan lang din sa akin. Halimbawa, yung ako kasi personally may nagme-mentor din sa akin. Halimbawa, yung nagme-mentor sa'yo is may nagawang mali. Magbabago ba yung tingin mo sa kanya? Kayo, tingin nyo? Sa akin, personally, siguro hindi eh. Siguro, sa akin hindi siguro talaga. Kasi mentor mo nga siya eh. 'Di ba? Parang yun nga, parang ipipilter mo na yun eh. Siyempre alam niya na ituturo niya pa ba sa'yo yung mali. Siyempre iwasan mo to, sasabihin sa'yo ng tao. Ako nagkamali ako once, sabi niya, pero papasa mo pa ba yun? 'Di ba parang ako lang, kung may anak man ako, kung magkaanak man kung magkaanak man, 'di ba? Ipapasa ko ba yung mga maling nagawa ko sa mga karanasan ko sa magiging anak ko? 'Di ba hindi naman? Kumbaga, 'di ba role ng father as parang 'di ba mentor? Oo. So, 'di ba tayo nakikita rin natin yung mga airpods natin na mga tito natin na yung mga maling nagawa nila nung kabataan nila. Hindi naman na natin kailangan pang sundan yung yapak ng mga ganun eh. Na-filter na natin yung ganun na mas na-learn na natin na iwasan yung mga ganong shit eh. So siguro nag-try lang tayo ng new things pero nagkaroon pa rin tayo ng guide kaya sobrang swerte ng mga kabataan ngayon eh. Meron ng internet. Ako kabataan pa ako Yun, meron ng internet na nagga-guide sa atin, marami na, 'di ba? Na search mo lang eh, andyan na yan eh. By the way, i-correct ko lang si Pari Jervin hindi lang siya kabataan dito. Bata pa kami lang. Pare, 19 lang kami ni Paring Banjo. Naintindihan nyo na yun. Yun nga, pag yung sa mentor mo, sa akin, hindi talaga sasama yung tingin ko sa kanya. Ako, kasi, yun nga, pagiging mentor naman, hindi naman lahat perfect eh. Nagbibigay lang din siya ng mga naging karanasan niya eh. Yung past niya. Kaya kung nagkamali siya sa ganung bagay, alam mo na yun. Na parang kung paano mo na lang talaga i-absorb. Yun lang tayo na para i-absorb. Yun nga, tama naman si Bossing Jervin. Kasi kung may nasabi o may naturo sa yung mali yung mentor mo, tapos susundan mo, alam mo namang mali, 'di ba? Nasa tao na lang din. Sa'yo pa rin. Nasa iyo pa rin. Parang kung ituro niya man sa'yo yung mali, parang tingin ko hindi na siya mentor Kinukupal ka na nun, awit sa'yo, yaray mo. Pero halimbawa, accidentally lang, na mali lang siya dun sa isang bagay. Pero maganda siguro na sabihin mo rin. Banggitin mo rin sa kanya na yun nga, yung dapat meron talagang communication. Boss, parang hindi yun Ngayon, pag si mentor mo,
parang minasama niya yun. Or, palit mentor na, pre. Tinake niya in a bad way, ganun. Yung parang, parang hindi kanya kayang pakinggan kasi nga mentor siya. Hindi mentor yun. Hindi niya kayang tumanggap ng criticism sa tao. So, hindi niya tinitake yung yung criticism as a good comment para lang ma-improve din. Kasi hindi porke mentor nga perfect na, 'di ba? Meron pa rin naman mga flaws yan, meron pa rin mga ginawang mali yan nung dati-dati na dapat na hindi niya na maipasa sa inyo. So kung magalit siya, palit mentor ya talaga. Kasi hindi niya embes na ay buti nakita mo yun, buti na banggit mo yun. Ganyan nga yung nagawa ko dati. So dapat ganito gawin mo ngayon. Dapat ganun siya. Pero kung siya sumamalo niya sa'yo tapos ganun, alam mo na bounce out ka na dyan. Ako naman is, yun nga, expected na rin yun na ito ay pangkasalukuyan naman yun sa akin. Halimbawa is, ngayon ko pa lang siya sinusundan. Then may pangyayari na nagkalat siya. Halimbawa nagkalat siya ngayon. Pero expected ko na yun, tao lang din siya di ba? May nagkakamali din yung mga mentor na tinitingala natin o yung mga ina-idol natin. Pare may mga bad side din yung mga yan. Lahat naman siguro ng tao. Even nga tayo Even yung ordinaryong tao tayo, di ba? Nagkakamali din. Kaya yun nga, humanap ka lang talaga ng mentor na papakinggan mo, then kailangan mo din tanggapin yung mga flaws niya. Kasi acceptance is the key, pare. Tsaka yung mentor pa rin handa ka rin pakinggan. Para goods din kayo. Meron kayong communication. At the same time, hindi lang kayo basta mentor at yung meron din kayo as a friend, gano'n, mabibuild nyo rin. Na hindi lang yung pader na ako yung mentor mo. Matitibag yung pader na yun pagka komportable kayong magsalita sa isa't isa, komportable kayo magbigayan ng opinion. Di ba? Yun, yung magandang to pre ha. Oo, kasi isipin mo nga apply din talaga siya sa in general niya sa tunay na buhay, sa trabaho, kahit sa pamilya apply siya. 'Di ba? Kaya kaya yung kayo mga kabataan ngayon. Kabataan din kami ha. 19 naintindihan nyo na. Matuto din kayong makinig sa mga mas nakakataas sa inyo. Pero kung alam nyo mali or mas nakatatanda sa inyo pero kung alam nyo mali, tapos sinabi nyo sa kanila na tapos minasama nila, alam nyo na yung gagawin nyo sa susunod. Huwag kayo matakot magsalita. Tama lang naman mag-voice out kayo. Pero pag binasama, bounce out na kayo. May dagdag lang ako, pare. Ito ba? May mga senaryo kasi na ganito Bakit kaya yung ibang matatanda is ayaw nilang makinig sa mga bata? Tingin mo, ba't kaya ganun? Yan dahil mas matanda sila, ang feeling nila is alam na nila yung, hindi ko nilalahat to alam na nila yung pinagdadaanan mo, parang ganun. Alam na nila lahat. Which is hindi naman dapat. Kasi matanda ka nga pero yung knowledge mo, di ba? Kung nandun lang din siya sa may circle na yun, tapos out of the circle naman yung parang ganon, di ba? Paano masasabing naranasan mo na yun? Dapat makinig ka pa rin. Dapat i-absorb mo pa rin yung mga information na binibigay sa'yo ng ibang tao. Hindi lang dahil mas matanda ka, dapat ikaw alam mo na. Kasi tayo habang nabubuhay tayo, marami pa rin tayong pwedeng matutunan. Oo, pare. Siguro nayuyurakan yung pagkatao nila Sobrang galit na galit yung mga yan kapag sumagot ka nga lang kunyari sa inuman for lang to scenario kainuman mo mga matatanda tas kukontrahin mo. Gulo yun. Pero may mga tao din kasi ako mas marami akong tropang matatanda So ayun, napakadami ko natututunan sa kanila. Kasi mas masarap kasama yung mas masarap tropa yung matatanda kasi mas marami silang mabibigay na information sa mga karanasan nila. Pero yon kung yung sa sinasabi niya kung paano nila yung sinasabi ng mga mas bata. Siguro dapat kasi
Oo, dapat pakinggan nyo rin. Kasi iba na yung generation ngayon eh. Marami nagbabago. Oo, fast pacing na tayo eh. Sobrang daming nangyayari sa mundo. Siyempre, yung mga kabataan ngayon, hindi nyo din naman alam yung pinagdadaanan ng mga yan. So, dapat napapakinggan din sila. Napapakinggan din tayo. And yun, ina-absorb din naman namin yung sinasabi nyo. So, dapat parang bigayan lang. Wag tayo magsama ng loob kapag ganun. Yun, tama. Parang maganda talaga yung absorb ngayon kasi nasa tao na lang din kung paano niya i-absorb yung bagay. Mamasamay niya ba? Or i-take niya as compliment? Or gagawin niya additional knowledge niya, 'di ba? So tama. Pero mayroon din kasing scenario pa rin na parang magagalit sila kasi alam naman na namin yan. Yung sa matatanda, 'di ba kapag nasabihan mo sila ang parang sakit, sama na ng loob nila. Yun. Ikaw parang nagsabi ka lang tas syempre naano ka din. Kasi matanda na sila. Tas nasabihan mo ng ganun. Parang iba yung dating sa kanila, no? Bakit kaya? Kayo ba? Di ko rin masagot yung tanong na to eh. Ako tingin ko ego. Ego, pare. Kasi yung karamihan sa mga isa nakakatanda sa atin is hindi nga sila wala nga internet nun, wala silang mentor, so walang magga-guide sa kanila. Yung ego talaga, pre. Maigo yung ibang matatanda, kaso ang nagiging problema is kulang sila sa knowledge. 'Di ba? Ego lang ang meron sila pero walang knowledge. Ngayon ang ending nun is hindi maganda. Unlike dun sa matanda na hindi ganong maigo, mas maganda yung magiging takbo ng ng usapan nyo. Kasi ang tawag dun wise man, pare. Wise man na siya kasi nakikinig siya eh. Maaring mas matanda ako sa'yo pero baka mas may knowledge ka sa akin pagdating sa mga ibang bagay. So, bata ka, may natutunan ako sa'yo, 'di ba? So, mas i-take ko siya as advantage para sa akin, 'di ba? 'Di ba? Tulad sa kay Pare Jerby, marami rin ako natutunan sa kanya. Tulad nung, halimbawa, ano na lang natin, pasimplihin sa trabaho, pare. Ako is, mas matagal ako sa kanya sa trabaho. Pero siya is, ahead siya sa, mas mataas position niya sa akin, di ba? Mas taas. Ano siya OIC. Sa akin, okay lang yun kasi, mas may mailalapag siya sa table kaysa sa akin eh. So, kailangan ko siyang sundin. Kailangan kong kunin yung mga knowledge niya para may apply ko rin sa pangsariling akin. So, hindi ako may iwanan. Alam ko pa rin yung nangyayari sa paligid ko. Unlike kung magiging egoistic ako, di ba? Wag na natin itanggi dyan sa trabaho is maraming egoistic na maraming ako tama yung term ko, may maraming ego dyan na ayaw nilang tumanggap ng payo. Ito sa trabaho na lang sa mas newly hired. Paano nga ako mas magaling yun sa'yo? Di ba? O kaya mas masipag. Ego nga talaga. Ego. Tama nga yan, ego. Kasi, oo nga, tama, tumpak din, ano? Kasi isipin mo nga, kung yung, tama nga, mas matanda ako kay Boss Jervin. Tas di ko siya pakikinggan. Iwan na ako, pre. Pala. Tama nga, iwan na ako. Kung baka kayo, nag-advance na kayo sa next level, ako nandun pa rin, nag-grind lang dun. Maigo nga ako. Kasi, tas wala akong progress pa. Kaya tama nga lang din na dapat makinig lang din yung mga mas nakakatanda or ahead sa mga, kasi iba na nga ngayon, pa-spacing na nga tayo. Maging open ka sa lahat. Kasi mas maraming, siguro mas marami ka talagang matututunan eh. Even naman ako, mas nakikinig ako vice versa eh. Matatanda. Marami rin akong kaibigang matatanda, marami akong tropa. Masarap pakinggan yung kaya yun nga yung sinasabi ni Quenix. Napakaganda ng sinabi niya. Sapul na sapul. Kasi inexperience na lang din. Masasabi mo nga, na totoo, tama. Yung mga napag-iwanan, sila pa yung hindi nakikinig kahit sabi yung mas matanda sila sa'yo. Actually, naranasan ko rin naman yan. Lalo sa mga factory, pare. Nasubukan naman mag-factory. Utang ina,
Ito, nag-back to Yung shoutout sa mga katrabaho, naging katrabaho ko dyan sa EPPI, sa Epson. Yun, nadami rin anong ganun. Naging ego, matataas yung ego doon. Yung porkit, ako na-experience ko to, may na-discover ako para mas mapadali yung trabaho namin. Yung mas matanda, sabihin mo nang mas ahead sa akin doon. Ayaw niya. Mag-stay pa rin siya doon sa old tactics niya. Sabi ko parang nung nag-share ako, parang sumama yung loob niya. Sa akin lang naman, gusto ko lang ipadali niyo ng trabaho. Parang gusto ko lang mag-share. Baka meron siyang pumasok sa isip niya, oo nga, no, okay to, ganun. Pero hindi tinake niya yun nasa bad way inano niya iba yung naging tingin niya sa akin. So, yun lang. Wala na din naman akong sama ng loob sa kanya kasi ewan ko, may sama. Baka ikaw lang mamatay ka ng maaga niyan, wag ganun. Wag ka nagtatanim ng sama ng loob. So, hindi niya na-absorb in a good way yung binigay mong information sa kanya na dapat mas madali nga to. Pero hindi niya pinakinggan dahil nga mas matanda siya sa'yo. So, baka hanggang ngayon yun pa rin ginagawa niya. So, pang-arawan pa rin yan. Hindi pa rin pampakyawan pare. Kasi nga, kanya-kanya diskarte naman tayo. So, para sa akin naman yun, ganun na kung maraming beses ko na try yun sa akin eh. Hindi lang sa factory, hindi lang naman din sa agent. In general din. For example, sa fast food. Kasi nag-fast food ako. Yung manager is hindi naman siya talaga nagkukro. 'Di ba? Hindi niya alam yung Oo. Hindi niya alam yung process. Ngayon bibigay ka lang ng diskarte para mapadali. Ayaw niya rin eh. Susundan niya yung standard. Standard tayo. Ala na, hingal aso na sa puwit na humihinga yung mga crew mo. Gusto mo standard pa rin. 'Di ba? Kumbaga pare, sinasabi mo ba na by the book yung knowledge niya? Yun, no? Wala siyang diskarte. Wala. Okay. Iba kasi yung diskarte sa by the book. Yung diskarte kasi dun dumadali yung trabaho. Na sabi natin medyo nababypass yung rules. Nababali ng konti. Pero overall yung process naman nandun pa rin. Tapos gumagaan pa yung trabaho nyo kasi paano ko ba sabihin? Yung productivity nyo is mas mabilis. Parang ganon, di ba? Yun. Mamasamain pa. Ikaw pa yung IR ka pa. Ala na talaga. Aray mo, boss. Pakak talaga. Ginawa ko nun. Mapsit ako na bukas. December yun. Pero siguro kaya ganun sa mga company, yung mas matatanda, siguro natatakot sila. Kasi 'di ba, parang pag pinakinggan ako, parang mababali yung rules. Kasi yun nga sinabi ni Kuya Mobanjo, mababali yung rules pero pag sinunod niya, siya yung malilintikan, alam mo yun. Oo, pare. Yun din yung naiisip ko, pero maganda nga sana kung pinakinggan ka din. Tapos parang shinare niya din sa mas ahead pa sa kanya, mas ano pa sa kanya. Baka sakaling nagkaroon ng magandang resulta. 'Di ba? Kumbaga pare, naging tuloy man lang sana siya. Di ba? Para yung discarding binibigay mo baka sakali na pwedeng maging legal na siya dun sa may rules nyo. Hindi lang naman ikaw yung mapapadalang trabaho. Overall naman din. Baka mamaya pati yung manager na yung mapadali, imbes tumutulong siya, hayahay na lang siya doon nakaupo, di ba? Di ba? Tama, dapat maging bridge din siya. Iparating na, boss, baka pwedeng ganito, pwede yung ganyan. Kasi nga sinasuggest nila yan. Pwede pakitignan nga naman kung pwede nating implement. Kaya going back dun sa topic kanina, kasarap kapag napapakinggan yung hinanaing mo, di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam nun, na ilalabas mo, di ba? So, yun lang. Yung, paano yung mga ganong shit na hindi na hindi na naman na-absorb ng tama eh. Namamaliin na naman yung tingin nyo sa tao eh. Tama. Dapat talaga, masarap din sa pakiramdam yun kasi lalo na kung pinakinggan ka tas naging in action na yung concern mo. Kung na-implement na. Oo, pare. Parang ang sarap sa pakiramdam na okay, guys, yung pinaplano natin, ito na siya. Mas madali na siya, ganon, di ba? Ngayon magkakaroon na naman kayo ng dahilan para mag-grind. Kasi napakinggan yung concerns nyo. Oo, umikot.
Talaga nandun na lang yan sa tao kung paano niya i-absorb yung mga information na ibibigay sa kanya. Ibabato sa kanya, maging bridge, maging tulay man lang siya para may parating ganun. Yun din. Ang luwang, pre. Oo, nag-broad siya. Oo. Ano lang ang broad ng topic bigla parang parang paliparan. Ang broad. Ito pare, ito. Nandiyan na lang din tayo. Ito off topic. Hindi ko alam off topic to. Ano bang tingin nyo advantage at disadvantage ng pagiging sip-sip pare? Ito, comedy lang ako kasi masyadong deep yung usapan natin eh. Masyadong deep eh. Tingin nyo pare? Doon muna tayo sa advantage. Oo, pare, advantage muna tayo. Siyempre, pag sip-sip ka, dyan na yung salary increase. Tataas pa posisyon, promotion. Tapos, tataas din tingin nila sa'yo. Disadvantage naman nun, mag-isa mo dun sa tuktok, tangina, wala ka ng kaibigan. Iwanan ka na talaga nila. Lalo na kung nakakatapak ka na ng ibang tao dahil dyan sa ginagawa mo, di ba? Pero, yun nga. Sa advantage nun, mabilis promotion, mas salary increase, titingalain ka pa, magkakaroon ka pa ng posisyon na kung saan ikaw ang masusunod. Pero at the same time, yung mga tao na iniwanan mo, na dapat ka-group mo pa rin siya or... Maganda doon, hilain mo sila pataas. Yun. May sabay-sabay. May sense yung pagsisip-sip mo pag. Oo, pare. Hindi siya yung sip-sip na sarili mo lang dadalin mo. Ganon. Oo. Pero kadalasan, mahirap din pare. Wala naman ako nakikitang sip-sip na nag-ano eh. Kadalasan talaga sarili nila yung inaangat nila bago yung iba. Tas, minsan pag nandun na sila, makakalimutan ka na nila. Kadalasan Oo, maayos na sila dun eh. So, pag ganon na siya yun na siya sa'yo. Di ba? Promotion na siya. Gano'n na siya sa'yo. Oo, pare. Tapos, tingin nun sa baba pa. Sa baba pa yun. May antipara na. Antipara ba tawag doon? Yung gano'n. Nakaganon. Oo, sa kabayo. Diretso lang eh. Diretso lang. Kakampi ko lang sarili ko. Diretso lang yun. Tingin lang nun pera, pare. Wala nang kaibigan yun. Pero yun, ang disadvantage talaga nun, pagiging sip-sip, is it's either mawalan ka ng kaibigan, true friends, hindi pala. Mawawalan ka lang ng kaibigan, tapos magiging malungkot ka dun sa taas mag-isa. 'Di ba? Mawawala yung mga kakulitan mo dahil sa kasipsipan mo. Pero kadalasan naman kasi mga sipsip ang sinisiraan din naman nila yung mga hindi nila kagud eh. 'Di ba? Si ganito, si ganyan, pare. Halimbawa ako, sipsip ako. Nakita ko nag-excel tong tao na to. Sipsip ako. Tropa mo muna yan, kagalit mo. Kagalit. Hindi ko siya kagalit. Pwedeng tropa ko siya, nainggit lang ako sa kanya. Crab mentality pare, kumbaga. Evil iba yung tawag yan. Parang hindi ko kasi kabisado yung mga bagong term na yun eh. Pero nakikita ko yung post na yun, parang pag minamanifest nila na mag-down ka. Oo. Ganun ba yun? Parang minamanifest nila. So, may mga ganong tao talaga yung nakangiti siya sa'yo. Pero di ka niya kayang palakpakan. gaganunin ka na niya sa likod. Alam mo yun? May marami taong ganito guys Nakakaharap mo siya ngingitian ka niya, ngingisian ka. Pero pagdating nung araw na meron ka na kamit o yung naabot mo yung goal mo, hindi ka kaya niyang palakpakan, promise. Putol ko yung pwedeng ipaputol sa akin. Hindi ka papalakpakan niya. Parang sobrang sama ng loob niyan. So may mga nakikita akong ganyan eh. So balik tayo, yun palang sinasabi ko kanina yung biglang taas pare. Advantage pala ng sip-sip yun. Kasi kung halimbawa siya biglang taas, ataking kita pababa kasi sip-sip ako. Kahit kaibigan kita tapos nainggit ako sa'yo, nasa taas ka na, ay hindi, ataking kita pababa. Oo, ataking kita pababa kasi sip-sip ako eh. Sabihin ko lang to kay Master, sige to ganyan ginagawa kaya tumataas yan, kabolas to ganyan. Ganon, di ba? Siyempre kung ka-close ko nga na may sinisip-sipan ko doon na mas mataas, maniniwala siya sa akin. 'Di ba? Kaya yun ang advantage at disadvantage. Napakapangit lang talaga ng disadvantage kasi nga magiging mag-isa ka, malungkot. 'Di ba? Malungkot mag-isa. Hindi na siya yung kagaya ng nagtatrabaho ka na masaya kasi may mga katabi ka, makakalitan ka. Yun nga lang malaman nila na sip-sip ka tapos sa circle of friends nyo, halimbawa. Tapos nalaman nila yung isang kaibigan mo na nag-i-excel.
Dahil nga sa sip-sip ka, nainggit ka, pinadown mo. Lahat na yun pare, iwasan ka na nun eh. Kahit hindi ka pa napopromote, iwasan ka na nila kasi baka sasabihin nila, ganyan din gawin sa atin yan pare. Yun nga, kagaya ng sinabi mo kanina, hindi lahat ng kaya kang ngitian, papalakpakan ka pagka umangat ka na. Di ba? Oo. Nangyayari yun. So guys, anong tingin nyo naman sa advantage at disadvantage ng pagiging sip-sip? Kayo, anong comment nyo naman dun? Oh, yun parang ganun lang din yun man yung sa akin, yung sinabi mo pare. Sapul na sapul mo nga din talaga. Yun nga. Disadvantage. Ayun nga, advantage nun. Talagang andun pa rin tayo, lagi ka mapapakinggan. Kasi ikaw yung laging nandun eh. Then yung disadvantage na pare, baka masaksak ka. baka mapatay ka. Pero ito, anyway, nasabi mo na yung ano pare, nasabi mo na yung parang pinaka-top talaga nun. Ilalagay ko na lang yung point of view dun sa boss. Halimbawa ako yung boss. Ito in general to may sumisip-sip sa akin. Halimbawa ano ako, low IQ ako na boss. Pare syempre mas gusto magiging bias ako. Kasi nalalaman ko lahat ng mga information tungkol dun galing sa kanya kasi nga siya sip-sip. Siya yung magiging paborito ko. Siya naman yung magiging paborito ko. Then wala na akong pakialam dun sa iba. Hindi ko napapakinggan yung mga yan kasi Low IQ boss ka eh. ako low IQ boss ako. Halimbawa low IQ ako. Then ilalagay ko naman halimbawa na mata ako 200 IQ ako kunyari. Men ko pa rin siya. Sasalain ko pa rin siya kung totoo ba yung sinasabi nitong tao na to. Kasi baka mamaya talk shit din to eh. Baka mamaya may lang sa akin to. May pakay lang din sa akin to. Gusto magpalakas, ganun. Syempre, hindi lang naman ikaw ang empleyado ko. Kailangan ko rin silang pakinggan. Ganun ko na lang tinake pare kasi nasabi mo na yun. Ang lupit mo ka. Sabi parang sinabi mo ang ganda. Oo. Yung pare sa totoo lang ako may man experience na akong ganyan sa tagal-tagal ko dito sa mundong Earth. Kung si Bugoy Nokoy ko 400 years old, na ako? 201. 201 na ako, pare. Meron niyang mga ganun. Naranasan ko pa nga yung mga, eto pa. Parang papasok na rin siya sa pagkakaroon ng ego. Yung mga hindi pumapalakpak. Pag mas nauna ka sa kanya. Oo. I mean, mas nauna siya, tapos nag-succeed ka. Mas nauna ka nag-succeed. Halimbawa, siya yung nag-invento ng isang bagay, pero ikaw yung nakaka-finish, pare. Ikaw yung parang nakilala yung sayo. Oo, pare, yun ang hindi maganda yung take niya doon, pare. Bakit ganun? Ako yung nauna, pero siya yung pinalakpakan, ganun. Ewan ko ganun ba kayo na-experience? Oo, meron. Marami. Ako meron ako. Lalo sa business. Nung una, nangyari sa akin yan talaga, ako yung nakaisip nun. Tapos nung nag-boom pare, siya yung pinalakpakan. Noon na, nagtampo talaga ako pre. Tampo talaga ako hanggang sa, siyempre kaysa naman lumala yung tampuan namin, kinausap ko siya. Pare, okay akong ganun. Okay yung naging natin Parang sinama ko siya, para hindi naman din sabihin niya na ako lang yung, inaako ko yung okay yung naisip natin parang pare, nag-boom ganun. Di ba? Pero nakakatampo pre. May part na nakakatampo, pero kung matino ka naman tao, maging proud ka na lang din sa kanya. Oo. Kasi baka mamaya, iniisip mo na kinalimutan ka niya, yung pala, kasama ka pa rin sa plano ng tao na yun, pare. Oo, nadali mo. Oo. Nadali mo. Baka mamaya, hindi niya lang masabi sa'yo, gusto ka niya i-surprise. Gusto ko niya isama din. Oo, ngayon, sumasama na yung loob mo sa kanya. Ala na, pre. Pangit na yun. Kaya tatanggalin mo sa katawan mo yung inggit. Tatanggalin mo sa katawan mo yun. Kasi once na mainggit ka dun sa tao, halimbawa sa negosyo, yung palang negosyong niluluto nitong taong to, kasama ka pala. Ngayon, yung Kinalaban mo na siya. ni-snitch mo na siya sa kabilang story. Yung pala, tangin na part of the plan ka pala. So, dapat talaga tatanggalin mo sa katawan mo yung inggit. Mamaya, kasama ka pala sa paglipad ng eroplano, naiiwan ka tuloy. Tsaka yung inggit, para sa akin, gawin mong inspirasyon, pre. Gawin mong inspirasyon, yung inggit ako dyan, putang ina, mag-grind din ako para maabot ko yan. Ganun. Wag yung, motivation, pare. Hindi yung inggit na nasisiraan mo, ikakrab mentality mo, evil eye mo siya, wag. Yung inggit mo, gawin mong motivation para mag-grind ka rin pataas. Sumabay ka sa agos. Wag yung sasalungatin mo sila. So
So para sinasabi mo meron talagang two sides yon, yung inggit. Merong good and bad, no? Oo. May good and bad siya. May inggit na maganda yung absorb nung inggit sa kanya, gagawin mong motivation, pare, di ba? Gagawin mo siyang, kailangan ko rin mag-grind, di ako magpapaiwan sa inyo, guys. Tropa, magkita-kita tayo sa taas, ganon. Meron naman inggit na, tangina tropa, nandiyan ka, nataking kita pababa. Tapos hindi mo alam si tropa pala kasama ka sa plano niya. Ngayon yung inggit napasama. Oo. Laglag ka ngayon, wala ka pang parachute, ganoon. 'Di ba? Kasi marami talagang taong ganoon, pare. Akala mo ngiti-ngiti lang sila sa iyo, tangina mo babagsak ka rin, yung ganoon, nakangiti sila tapos ganoon sila magbitaw ng salita. Tapos sasabihin niya dun sa may kalaban niyo, ngayon, tayo na to, ganito yung baho niyan. Labas niyo yan, ganoon. Tapos ngayon nung nilabas yung plano, kasama ka pala, biglang nag-downfall, sabay-sabay din kayo, wala ka rin na pala. 'Di ba? Kaya dapat yung inggit gawin mo na lang motivational. Para sa akin, ako ginagawa motivational 'yun. Madami na ako nailalan ng tao na umaangat na sinasabi ko sa sarili ko, magiging ganyan din ako. Pero hindi ko sila snitch sa ibang tao. Ang gusto ko lang makamit ko rin yung kung paano sila nag-grind, gagrind ko na lang din. Susundan ko yung path na dinaanan nila para maging ganon din ako. Sama ako sa iyo, ganun. Oo, sama ako sa iyo, wag kang yung pasabit sa jeep, pare, ganon. Pasabit. Wag ka kang kwan. Tapos, tingin ko papasok pa rin yung ego dyan, ano? Oo, ego. Yung ego pare, halimbawa nainggit ako, imbis na magtanong ka eh, how pare? How? Diba? Imbis na how ang tinanong mo, sinara mo agad, putang ina. Sabi mga tropa, paano, in a scenario, paano mo nagawa yun? Sabi nga, di bang bigyan mo man ako na dyan ng konting information? Mga tips. Hindi, ang ginawa mo ay nasi ganito, ganyan, kaya lang yumaman yun, may shit na ganito. Ala naman, kiss ka na tuloy, kasama ka sana, di ba? Yun na, akala nyo magaling yan, malakas business yan, nagwa-washing nga yan kahit umuulan, sabi, mga ganun, pare, di ba? Dati lang nagbabaklas ng electric fan kahit gumagana, ganun, siraan mo na yung tao, di ba? May mga ganung senaryo na nangyayari. Imbes na i-absorb mo yung knowledge sa kanya, yung idadaan mo pa sa inggit, in a bad way ba, di ba? So, hindi lang ikaw yung masira, pati buhay ng iba. Imbes na nag-grind ka na lang, yung ego ang pare, pinairal mo. Pagpangit yung ego mo. Talaga. So, ito kaya, naranasan nyo na kaya to? Yung tipo na kasama ka sa plano pero naiwan ka sa eroplano. Siguro kasi hindi ka nagsumikap para makasama dun sa planong yun. Ay, sa na yun. Yun nga, sa game. Oo, sa game. Kasi yung iba ko lang yung iba naiiwan dahil sa sarili lang din nila. Siguro sa katamaran. Siyempre, di ba, oo nga, sa team kayo. Pero kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, paano? Yun nga, yung kay Bugoy, di ba? Kasi, di ba, kung ayaw niyang may iwan siya, di ba, sa 2 joints, no? Yung ganun lang din yung nakikita ko kung sa tropahan. Kasama ka sa planong magwagi. Pero, yung sarili mo, hindi mo tinutulungan. Alangan namang lagi ka na lang cargo sa balikat ni bossing, di ba? Hindi, paano ka mag-i-improve ba sa self mo niyan? Wala, mapag-iiwanan. Ay hirap naman na nandun ka sa circle na yun, tapos ikaw pabigat ka palagi. Dapat nagme-make move ka na mas i-improve yung sarili mo. Mag-try ka ng mga new things, ganun. Sipagan, ganun. Kasi mas makikita nila na karapat dapat ka na isama. Diba? Nagigits mo. Yung tipong kahit wala ka, handa silang akain ka pataas. Basta nakikita nilang nag-grind ka lang. Hindi yung kailangan ka pang parang pako na pukpukin para lang bumaon. Kusa mo nang pagalawin yung baso, ganun. Wag mo nang hantayin alala. May time man na zero ka. Pero syempre kasama ka nga sa plano. Kung nakikita naman nung ibang nung nasa circle nyo na yun, desidido ka, gagrind ka kahit na walang-wala ka, ganun. Isasabay ka pa rin naman talaga siguro, no? Hindi ka naman pababayaan. Basta wag ka lang kuha ng kuha. Kailangan mo ring ika nga nila kung inakay ka. Akayin mo balik. O hindi, pag inakay ka pre, sabayan mo hanggang sa kaya mo na mag-isa.
Tapos sila naman yung akayin mo, pre. Parang ganon, di ba? Mm. and take. Oo, give and take, pare. Ikaw, pare, ano namang masasabi mo doon kung yung kasama ka sa plano? Bigla ka nang naiwan sa eroplano. Naiwanan ka ng eroplano, ganon. Siguro kasalanan ko. Kasalanan ko yun. Halimbawa yun nga, merong mga, halimbawa ito sa business na lang. Merong planong business o planong move, yung pinaka leader nyo, di ba? Sa tropahan din naman mawawala yung leader, di ba? Ay. Tapos yun nga, wala kang ginagawang improvement sa sarili mo. Halimbawa sa financial na lang, wala kang may ambag. Pero hindi ka mag-initiate na ano ba yung pwede mong ibigay bukod sa financial, di ba? Effort. Yung effort mo. Yung time. Yun nga isang pinakamahalaga, pare. Time, pare. Kasi yan ang hindi nabibilin. Pare mong bilhin yung time na ibang tao para magtrabaho sa'yo, pero yung time mo, paano ko ba explain yan? Pero yung time mo, kailangan ma-handle mo ng... Pero yung time management mo, dapat ba ganun? Pero yung time management mo, yun ang pinaka-importante sa'yo kasi nandun mo idadaan yung pagiging productive. Parang ganun ba? Parang yung parang sa akin yung presence mo dun sa Yun yung presensya mo. Yung presence ng sa tropahan mo, 'di ba? Kung wala kang maiwambag na ganto, wala kang maibigay na sa financial, wala. Yung andun ka na lang yung presence mo sa grupo Ito, andito malaking bagay, andito si malaking bagay kahit wala siyang 'di ba? Nakikita ka nila na dito ka pa rin, dito pa rin siya, may presensya pa rin siya. So, kakayan, gano'n. Yung tipong kahit 0 days, no? Yung 0 days yung tipong pulutan nyo, asin. When piano. Pero goods pa rin. Yun nga, yun siguro kasalanan mo yun pagka naiwan ka sa biyahe. Nakasama ka naman talaga dapat. Parang ang hirap din kasi na may baggage Eto parang alimbawa sa sundalo, pare. Di ba pag gera, di ba pag ito base sa napapanood ko, pag gera, di ba pasan-pasan nila yung tropa nila, baggage nila. Pero makikita mo yung tropa nila bumabaril din kahit nakapasan, di ba? May effort pa rin siya. Yun. Ganun sana, pare. Maibigay mo yung presence mo sa yung effort, pare. Tama. Hindi yung inakay ka na nga, lalo mo pang bibigatan yung mo. Ano dapat? Dapat. Abang inakay ka, magpaputok ka rin. Tumulong ka. Andun, ibigay mo yung presence mo. Parang mag-invest ka ng time. Mag-grind ka. Try ka ng new things para makasabay sa kanila. Kahit medyo malihis ka, wag lang masama. Benta ka ng kahit pagkain, luto-luto, ganyan. Oo, sa legal lang tayo Huwag kang illegal, di ka tatanda. Hindi, pero yun. Tama, kailangan mag-try ka ng bago. New things. Effort. Para yung umaakay sa'yo pataas, ganahan sila lalo para alalayan ka. Hindi yung puro ka lang kuha sa kanila. Tapos ikaw, gusto mo, nakahilata ka lang. Hindi babagsak yung pera sa mukha mo. Basta-basta, di ba? Kailangan grind talaga. Para hindi ka maiwan ng aeroplano. Kasama ka sa VIP seat. Ganun. Di ba? Break muna tayo. Ayo. Paalam ko sa mga viewers natin, 1,506. Sa 1,506 na nakapanood ng video namin, guys. So, magbe-break kami, babalik kami in a minute or two. Pakinggan nyo muna.